Hello mga kaibigan, si Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Napakabuti ng Panginoon at alam ko ramdam na ramdam natin ang kanyang kabutihan sa likod ng ating maraming pinagkakaabalahan. Hindi niya tayo iniwan. Mahal na mahal niya tayo at tayo mismo ay makapagpatotoo na sa likod ng ating mga kahinaan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Amen? Sa araw na ito, araw ng linggo, sa unang linggo ng pagdiriwang natin sa buwan ng Kwaresma. Ito yung buwan na kung saan ay hinahamon tayo ng Panginoon, ng simbahan, na mag-alay ng sarili sa pag-aayuno, pagkawanggawa at panalangin. Sana maging mabunga ang ating pagdiriwang ng buwan ng Kwaresma. Maraming salamat sa inyong pakikiisa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kinikilala ko ang inyong patuloy na pakikinig at pakikiisa sa layunin at misyon na maipaabot ang pagninilay na ito sa ibang lugar, sa inyong mga kaibigan, mga kakilala at kamag-anak. Maraming salamat. Sa linggong ito, sa unang linggo ng Kwaresma, Pebrero 18, ika-18 araw sa buwan ng Pebrero 2024, pakinggan natin ang ating ebanghelyo na ibabahagi sa atin ni San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 15. Dito, ipinapakita at nililahad ng ating ebanghelista na si Jesus ay nagkaroon ng pakikipag harap sa demonyo. Jesus was tempted. At dahil si Jesus ay mayroong focus at sa likod ng kanyang pagkatao, nalabanan niya itong mga pagsubok na naranasan niya sa disyerto. At nakapagpatagumpayan niya ang hamon ng demonyo sa kanya. Pagkatapos na si Juan ay inaresto, si Jesus ay patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita sa Galilea. At sabi niya, ito na yung kabuuan, ang fulfillment na ang paghahari ng Diyos ay malapit na, narito na. Mga kapatid, paano natin malalaman na ang paghahari ng Panginoon ay narito na? Ang pinaka-basic na mga palatandaan na makapagsabi tayo na ang Panginoon, ang kanyang paghahari ay narito na, kung tayo mismo ay nakaranas ng pakikiisa, kapayapaan, pagtutulungan, pagmamahalan, pagkapantay-pantay, na walang naiiwan, walang nauuna, walang nagugutom, walang umiiyak, walang lumuluha, lahat ay masaya. Sino lang ang hindi gusto nun? Di ba? Napakaganda. Ito ang ating hangarin, ito ang ating layunin bilang Kristiyano, na maramdaman natin ang paghahari ng Panginoon ay narito na. Malapit na, malapit, hindi yung napakalayo. Makakamtan natin ito sa pamagitan ng ating patuloy na pakikinig, pakikiisa sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat pamilya, ang pamilya ay maging masaya kung ang lahat ay nagkakaunawaan, na kung ang lahat ay nakikinig, ang lahat ay nakikiisa, ang lahat ay nagtutulungan. Pagsikapan natin na maramdaman natin ito. At tayo mismo ang makapagpatotoo at makapagsabi na oo nga, totoo.
ang paghahari ng Diyos ay narito na. Ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maramdaman ang iyong paghahari sa likod ng aming maraming pinagkakaabalahan. Tulungan mo kaming magkaroon ng kaliwanagan sa aming puso at isipan. Amen.